Pumunta kami sa Quezon noon dahil sa kagustuhan ng mga biyenan ko, Kabanong. Kahit na ayaw ko, ay wala naman akong magawa. Noong panahon kasi na yon, ay wala akong trabaho. Natanggal ako sa pier sa Maynila. Napaaway kasi ako. Kaya ayon, inalis ako ng boss ko. Dahil sa nangyari, inutil tuloy ang tingin sa akin ng mga magulang ni Frances, ang asawa ko na 6 na buwang buntis noon. Kabanong, hindi ko po talaga ka-close sa mga biyenan ko. Sobrang pakialam meron nila sa buhay naming mag-asawa. Akala ko nga noon, kapag naikasal na kami ni Frances, ay hahayaan na nila kami. Pero mas lalong lumala ang pagiging epal nila. Bawat desisyon ni Frances ay kailangang alam ng nanay at tatay niya. Wala siyang sariling desisyon. Kung minsan ay pinag-aawayan na namin yon. Literal kasi na mama's girl ang asawa ko. Hindi naman ako nagsisisi na inasawa ko siya. Mahal ko si Frances. Ang ayaw ko lang, Kabanong, ay ang mga biyenan ko na sobrang matapobre. Medyo may kaya kasi sila sa buhay. Habang ako naman ay simple lang. Palagi nila akong nilalait. Pero dahil mahal ko ang anak nila, ginagawan ko pa rin ng paraan para makapagtimpi. Pati nga rin ang pagpunta namin sa Quezon ay inintindi ko na lang. Wala akong otoridad, wala kasi akong pera. Kaya hawak ng mga magulang niya ang lahat ng desisyon na dapat ay nasa amin. Malapit na po tayo sa barangay ninyo. Nasa 20 minutong biyahe na lang. Tumango si Frances kay Mang Taruk. Siya ang family driver ng mga biyenan ko. Gamit-gamit namin ang van na sumundo sa amin. Sige po, dahan-dahan lang sa paneho ha. Buntis ako, alam mo yon. Ay, huwag kang mag-alala, ma'am. Bata pa lang kayo eh. Ako na ang driver ninyo. Kung sa bagay, kahit kailan hindi ka pa naman na-aksidente. Mukha po yatang wala sa mood si sir eh. Nag-away po ba kayo? Medyo naiinis din ako kay Mang Taruk noong mga sandaling yon. Masyadong matanong. Nasa Maynila pa lang kami kung ano-ano nang tinatanong. Pati brand ng toothpaste ko, inaalam. Hindi kasi sanay sa mahabang biyahe. Kaya ayan, wala sa mood. Napailing na lang ako sa sinabi ni Frances. Hindi man lang siya nakatunog na ayaw kong mapunta sa puder ng mga magulang niya. Alam ko na magiging impyerno ang buhay ko roon. 12:00 na ng gabi nang makarating na kami sa bahay nila. Namanga ako. Totoo kasi ang sinasabi ni Frances na talagang malaki ang bahay nila sa probinsya. Masasabi ko na sa probinsyang yon, may tuturing na mayaman sila. Pagpasok namin sa gate, nakita na namin na nakatayo sa pinto ng bahay ang kanyang ina. Rihina lang ang tawag ko sa kanya sa isip ko. Tapos Robert naman sa biyenan kong lalaki. Nakapamewang na si Rihina nang makalapit na kami. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng hiya nun, kaya sa baba na lang ako tumingin. Buti naman at nakarating na rin kayo. Yumakap si Frances sa biyenan kong babae at saka sila nagbeso-beso. Samantalang ako ay inarapan lang na matandang yon. Mama, na-miss ko kayo. Halos 7 taon na pala tayong hindi nagkita, no? Ramdam ko ang tuwa ni Frances. Totoo kasing ganun na sila katagal na hindi nakikita. Mula kasi nang makatapos sa kolehiyo si Frances, nag-asawa na kami kagad. Yun ang dahilan kung bakit sila galit na galit sa akin. Ay buti naman at sumama itong asawa mo. Kailangan pa naman ng magsasaka sa bukirin. Nagsarado ang kamao ko noong mga sandaling yon. Kung pwede ko lang sanang sapakin ang biyenan kong babae, baka tumalsik na ang pustiso niya. Siyempre ma, 3 buwan na lang at manganganak na ako. Gusto ko nasa tabi ko siya. Ako magpapangalan sa batang yan. May naisip na ako. Nang marinig ko yon, ay lalong nag-init ang ulo ko, Kabanong. Pero ginagawa ko ang makakaya ko
para makapagpigil. Tita, si Frances po ang magpapangalan sa anak namin kasi siya po ang ina. Magalang ang pagkakasabi ko nun, pero tinaasan niya pa rin ako ng kilay. Mahal, nag-usap na kami ni Mama before pa tayo nagpunta rito. Ipapaubaya ko sa kanya na siya ang magbigay ng pangalan sa baby natin. Huminga na lang ako ng malalim at saka napabuga ng hangin. Nakakaramdam na rin ako ng inis sa asawa ko. Para siyang tanga na walang isip. Kung ayaw mo, pwede ka nang umuwi sa Maynila. Nandyan ang van. Nandyan si Taruk. Mamaya na yan. Pasok muna tayo kasi nahamugan na ako. Hinila na ng asawa ko ang nanay niya papasok sa sala. Dumiretso sila sa kusina. Habang ako naman, ina-assist ako ni Mang Taruk papunta sa second floor. Sa pangatlong kwarto, yun ang magiging tulugan yung mag-asawa. Ewan ko ba kung bakit dyan. Ang gulo ni Ma'am Regina eh. Maraming salamat po. Kapag may kailangan ka, magsabi ka sa akin ha. Ay, siya nga pala. Kung ano man marinig mo kay Ma'am Regina, hayaan mo na lang. Isipin mo na lang na ang matatanda malapit nang mamatay. Bumaba na rin ng hagdanan si Mang Taruk. Dahil sa sinabi niya, alam ko na kaagad na maging sa kanila, hindi rin maayos makitungo ang biyenan kong babae. Pumasok na lang ako sa silid namin. Isasara ko na sana ang pinto nang biglang bumukas ang katapat naming pinto. Uy, ikaw na ba yung asawa ni Ma'am Frances? Wala akong ganang tumango sa kanya at hindi nagsalita. Ako nga pala si Emil. Anak ako ni Papa Taruk, yung driver. Dito yung kwarto namin. Ako naman si Nico. Mukha naman siyang mabait, kaya nakipagkamay ako sa kanya. Bakit diyan kayo pinakwarto? Silid kasi ito ng mga dating trabator eh. Dapat sa taas kayo, kasi doon yung kwarto ng mga amo namin. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Sama talaga ng ugali ng matandang yun oh. Diyos ko, malapa sana ng aswang. Aswang? Joke lang. Baka marinig ako ni Ma'am Rina. Nako. Sige. Magpapahinga muna ako. Sige. Basta nandito lang kami ni Papa ha. Alam kong kakailanganin mo kami sa mga susunod na araw dahil sa sobrang sama ng budi ng biyenan mo. Tumango na lang ako at isinarado na rin ang pinto. Humiga ako sa kama. Malinis at malambot ang kama kaya nakatulog kagad ako. Paggising ko ay 3:00 na ng madaling araw. Nagtataka ako kasi wala pa sa tabi ko si Frances. Naisipan kong lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko sa hagdan si Mang Taruk. Pagod na pagod ang itsura niya. Mang Taruk, nakita niyo ba si Frances? Tumingin siya sa akin na mapupungay na ang mga mata. Nasa 3rd floor. Doon daw siya magkukwarto, sabi ni Ma'am Regina. Tapos ikaw, kasama namin sa floor na ito. Ano? Sira ulo talaga oh. Tingnan mo ako. Pagod na pagod. Dahil ito sa biyenan mong babae. Pinabalik-balik ba naman ako sa bayan para maghatid ng mga inaaning pechay kahit na gabing-gabi na? Bakit ba kayo nagtitis dito? Umiling-iling na lang si Mang Taruk. Malaki ang utang ko sa mga magulang ni Frances eh. Baka hanggang mamatay ako hindi ko pa mabayaran yon. Alam mo, sana totoo lang yung chismis na merong aswang sa barangay. Para ipakain ko na lang yung biyenan mo. Nakakainis. Sige na po, magpahinga na kayo. Bagsak ang balikat ni Mang Taruk na naglakad papasok sa kwarto nilang mag-ama. Ay nako, di ako makapaniwala. Akala ko sa akin lang masama ang ugali ng babaeng yun, pati pala sa iba. Bumaba na lang ako sa sala. Nakalimutang isara ang ilaw pero hinayaan ko na lang makaganti man lang sa pagpapalaki ng bill nila sa kuryente. Dumiretso ko sa kusina at binuksan ko ang ref nila. Kumuha ko ng pagkain at tubig. Tapos ginulo ko yung mga nakastack. Narinig ko kasi na magluluto kinaumagaan si Regina.
para naman mabwisit siya kapag nakita niya ang laman ng ref. Pabalik na sana ako sa hagdanan nang may masilip ako sa labas. Malaki kasi ang bintana, kaya nakita ko roon ang isang matandang babae na buwaghag ang buhok. Sino ba to? Madaling araw na. Napansin kong nakatingin sa direksyon ko ang matanda. Maliwanag sa labas kaya nakita ko pa ang panlilisik ng mga mata niya. Nagmamadali akong nagtago sa gilid ng bintana. Sino ba yun? Hindi ko may paliwanag ang kaba na bigla na lamang nabuhay sa sistema ko. Dahan-dahan kong sinilip ulit ang labas. Pagtingin ko sa bintana, nasa mismong harapan na siya. Ay, sira ulo! Napalakas ang pagkakasabi ko. Tumakbo na lang ako paakyat ng hagdanan at diretso na ako sa kwarto. Inisip ko na lang na baka may nakapasok na baliw. Natutulog kasi yung guard sa labas. Nagawa ko nang makabalik sa tulog. Nagising ako bandang 6:00 dahil sa pagbubunga nga ng biyanan ko. Galit na galit dahil magulo ang laman ng ref. Palim naman akong tumawa nun. Nagpanggap lang ako na walang kalam-alam. Nang magkaroon ako ng pagkakataon kabanong, kinausap ko si Frances. Habang nagluluto ang biyenan ko, dinala ko siya sa kwarto. Mahal naman. Bakit naman dito ako matutulog tapos ikaw sa taas? Ayaw kasi ni Diyos ko naman. Mama mo na lang lagi masusunod. Wala ka bang utak? Buntis ako, Nico. Huwag mo ko stressin. Di na nga ako nakatulog kagabi, ganyan ka pa. Medyo huminahon ako nang makita kong parang namamaga ang mata niya. Hoy, bakit ano bang ginawa mo? Nakahiga lang. Pag pumipikit ako, bigla na lang may kakalis ko sa bubong. Inaaswang yata ako kagabi. Inaaswang? Alam mo, si Mang Tarok at yung anak niya, nabanggit din yung aswang na yan eh. Ano ba? May aswang ba sa probinsyang ito? Aba, ewan ko. Ngayon lang ako ulit pumunta rito eh. Ako pa tatanungin mo. Umupo si Frances sa kama. O yan, inaswang ka tapos wala ako sa tabi mo. Kausapin mo yung mama mo. Sabihin mo, inaswang ka para masamahan kita. Mamaya na. O sige na. Bumaba ka na at kakain na tayo. Malapit na maluto yung sinigang ni Mama. Nauna nang lumabas ng kwarto si Frances. Napailing na lang ako. Para talaga akong wala lang sa bahay na yon. Kahit wala pa kaming isang araw doon. Bago ko lumabas ng silid, naisip ko bigla ang sinabi ni Frances na inaswang siya. Bigla ko ring naalala ang matandang nakita ko sa labas na buwaghag ang buhok. Hindi kaya yun ang aswang? Sino? Napalingon ako sa labas sa katapat na pintuan. Hindi ko na malaya na naroon na pala siya. Eto, hindi ko alam kung maniniwala ka ha, pero may aswang talaga dito sa area natin. Ayaw lang maniwala ng iba eh, pero ako, nakita ko. Naintriga ako sa sinabi niya. Akala ko ba, joke lang yung aswang? Sinabi ko lang yun kasi malay ko ba sa'yo kung maniniwala ka taga Maynila ka. Pero kung seryosohan lang, sasabihin ko sa'yo, may aswang talaga. Anong itsura? Matanda siya, payat. Maliit lang pero ang haba ng buhok. Sobrang haba. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Gumagalaw yung buhok niya. Oo, tama. Parang may buhay. Ano bang tawag sa ganong aswang? Kubot. Kubot yun, pre. Kapag mahaba ang buhok tapos nagalaw, ang tawag doon, kubot. Nagkatitigan lang kami sandali ni Emil. Seryoso siya sa sinabi niya. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam pero nakaramdam na naman ako ng kaba. Bigla na lang akong hindi naging komportable. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga sinabi ni Emil sa akin tungkol sa aswang na sinasabi niya. Hindi ko na na-enjoy ang pagkain kakaisip doon, kabanong. Masyado akong naintriga. Yung kasi ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin ng ganon. Hindi naman kasi uso ang ganon sa Maynila. Natapos na lang kami ng tanghalian
ayun pa rin ang iniisip ko. Nag-aalala kasi ako sa asawa ko at sa anak namin na nasa tiyan niya. Bihisit kasi ang biyenan ko. Hindi pa rin ako pinayagang makatabi ang asawa ko kahit maayos naman akong nagpaalam. Pagkatapos kumain ay isinama ako ni Mang Taruk sa labas. Dadalhin niya raw ako sa sakahan kung saan ako magtatrabaho. Tinanggap ko na lang ang offer ng biyenan ko. Inisip ko na lang na mas ayos na yon. Ang mahalaga may mapagkukunan ako kahit na papano. Ang kailangan ko na lang gawin ay lunukin ang pride ko at huwag pansinin si Regina. Habang naglalakad kami ni Mang Taruk ay nabanggit niya sa akin ang biyenan kong lalaki na si Robert. Mula kasi nang dumating kami, hindi ko pa yun nakikita. May pinuntahan si Sir Robert sa Maynila. Alam mo namang businessman yun, di ba? Kaya hindi yun mapipirme sa bahay. Mabuti na nga lang wala siya. Nako, kung nandyan siya, mas malala pa yun kay Ma'am Regina. Ay nako, visit talaga ako sa mga biyenan ko na yan eh. Pinamanipula nila si Frances kahit pamilyadong tao na. Ang maganda mong gawin, magpayamang ka. Tapos, saka mo kunin yung asawa mo. Nako, malabo yung sinasabi mo. Operator nga lang sa talyer ang huli kong trabaho eh. Posible yan. Basta magsisipag ka at may utak ka rin ng isang negosyante. Sandali. Nandito na pala tayo. Bale, yung sakahan na yan, kanila yan. Magiging isa ka sa mga magsasaka dyan. Mabait naman kasama yung mga tao dyan. At isa pa, nandyan din naman si Emil. Total nakakausap mo na naman yung anak ko. Mang Taruk, kailan daw ba ako magsisimula? Sabi ni Ma'am Regina, bukas daw. Mabuti naman. Kasi nag-aalala ko kay Francis eh. Bakit? May nangyayari ba sa batang yon? Kagabi daw po, parang inaswang siya. Nag-aalala ko kasi wala ako sa tabi niya eh. Ayaw akong patabihin ang biyenan ko sa asawa ko. Kainis nga eh. Inaswang? Ay nako! Parang binalot ng pagkabahala ang mukha ni Mang Taruk noong mga sandaling yon. Bakit to? Alam mo, ayaw na ayaw ni Ma'am Regina ang tungkol sa aswang. Hindi kasi siya naniniwala, kaya wala tayong magagawa dyan. Kahit sabihin kong inaaswang na si Frances, hindi siya maniniwala? Hindi talaga. Pero, alam mo, ang mga aswang totoo talaga. Dito sa Quezon, marami riyan hanggang ngayon. Sa katunayan, sa area natin meron din. Ang sabi nga po sa akin ni Emil may mga aswang araw na lubot. Aswang na alin? Lubot po daw. Baka kubot. K-U-B-O-T. Kubot, hindi lubot. Ibang ibig sabihin nun pagka lubot. Ganun po ba? Oo, yun nga po, kubot. Huminga ng malalim si Mang Taruk. Pagbuga niya ng hangin ay diretso sa mukha ko. Amoy na amoy ko pa yung dinuguan na kinain niya kagabi. Totoo, may kubot dito. Isang matandang babae na mahaba ang buhok. Pero siya isang aswang. May nakita nga po kong matandang babae kagabi. Nakapasok sa bakuran. Tulog kasi yung guard eh. Yung matandang yun, mahaba yung buhok, tapos buhaghag. Sa sinabi kong yun, Kabanong, ay napansin kong parang kinabahan si Mang Taruk. Para siyang namutla. Nag-alala ako sa kanya kaya pinaupo ko na muna siya sa katawan ng puno na nakatumba sa gilid. Oh, Mang Taruk, ayos lang ba kayo? Umiling-iling si Mang Taruk. Aswang yon, sir. Aswang. Ibig sabihin, yung pala talagang nasa bubungan kagabi? Masama ang kutob ko. Mukhang si Frances ang gagantihan ng aswang. Doon na ako kinabahan sa sinabi niya. Mas lalong nabuhay ang kaba sa dibdib ko, Kabanong. Gantihan? Bakit gagantihan si Frances? Bago ko kayo sunduin sa Maynila, magkasama kami ni Ma'am Regina papuntang bayan. Merong pulubi na namamalimos, pero inalipusta lang siya ni Ma'am Regina.
Kaya nagbanta ang pulubi. Sabi niya, gagantihan niya si Ma'am Regina balang araw. Akala ko normal na pulubi lang. Pero nang tingnan ko ang langis ko, kumukulo siya. Yun yung matandang babae na buwaghag at mahaba ang buhok. Kung ganun, kailangan kong sabihin kay Regina ang pwedeng mangyari. Baka aswangin na naman ang asawa ko. Wag! Mayayari ka! Hindi ko na siya pinakinggan, Kabanong. Mabilis akong tumakbo pabalik sa mansyon. Malapit nang gumabi nun, kaya naisip ko na sabihin na kagad sa kanila. Nang makarating ako roon, ay naabutan ko si Frances at ang biyenan ko sa garden. Nagtatahi silang dalawa. Pero agad naman akong pumasok doon. Oh, mahal, anong problema? Nakatingin sa akin ng masama ang biyenan ko. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay hindi mapahamak ang mag-ina ko. Frances, sinabi mo na ba sa mama mo yung tungkol sa pangangaswang sa'yo? Mahal, totoong may aswang. Mahal, alam na ni Mama. Sabi niya pusa lang daw yun. Hindi yung pusa, aswang yun. Sabi ni Mang Taruk at Emil, totoong aswang. At meron daw dito sa area natin. Kubol ang tawag doon. Basta, yun, aswang. Kubol daw yun. Ay, ano ba yun? Basta, aswang. Manahimik ka. May inalipusta kang matandang babae sa bayan, sabi ni Mang Taruk. At ang matandang yun, isang kubol. Nagiging kulay kamatis na ang biyenan ko noon sa sobrang galit. Pero wala akong pakialam kahit sumabog pa siya noon. Ang mahalaga sa akin ay masamahan ko si Frances. Kagabi, nakita ko yung matandang mahaba ang buhok na nakapasok dito sa bakuran. Siya ang nangaswang sa'yo. Kaya sige na, sumama ka na sa akin sa kwarto. Mahirap kang mag-isa ka lang. Baka mapano kayo ng baby natin. Isang malakas na sampal ang bigla na lang lumapat sa mukha ko. Gulat na gulat ako noon. Nandilisik naman ang mga mata ng matanda na biyenan ko sa sobrang galit. Ang kapal ng pagmumukha mong hampas lupa ka. Kung ano-ano pang kwentong ginagawa mo para lang masunod ang gusto mo, pamamahay ko ito. Susunod ka lang sa kung ano ang inuutos ko. Asawa ko yan. Anak mo lang yan. Nagpakasal na kami niyan kaya dapat hayaan nyo na kaming magdesisyon sa sarili naming buhay. Ang epal-epal nyo kahit kailan. Lahat na lang pinakikialaman nyo. Mahal naman, nanay ko yan. Isa ka pa. Palagi ka na lang sunod-sunuran sa nanay mo. Wala ka bang sariling utak para mag-isip? Malaki ka na. Hindi ka na umiihi sa higaan para gabayan ka lagi ng nanay mo. Asawa mo na ako. Pamilya na tayo. Kaya pakiusap lang. Tigilan mo nang umasa dyan sa nanay mong ubod ng samaang ugali. Paano ko kayo hayaan kung wala ka namang magandang buhay na ipaparaan sa anak ko? Kahit isang tuka ka lang. Wala ka nang pakialam doon. Pamilya namin to. Ako ang hari. Ako masusunod. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko na itong asawa ko at aalis kami rito. Baka mapano pa ito dahil sa aswang. Hahawakan ko sana si Frances sa kamay, pero umiwas siya. Lalo kong nainis. Guard! Lumapit sa akin ang guard at kinaladkad ako palabas. Wala akong palag dahil ang laki ng katawan niya. Hindi na rin ako nagpumilit na makapasok sa loob dahil bumunot na ng baril ang gwardya. Huwag ka nang babalik sa pamamahay ko. Ayaw ko na ng daga sa bahay ko. Nakakadiri! Sus! Pangit nga ng mukha mo eh. Naglakad na lang ako palayo at iniwan ko na lang siyang nanggagalaiti sa galit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon, Kabanong. Umupo na lang ako sa gilid ng daan habang nakatanaw sa gate nila Frances. Makalipas lang ang halos isang oras, nakita kong lumabas ng gate si Mang Taruk at Emil. May dala silang 3 bag. Nang medyo malapit na sila, ay sinalubong ko ang mag-ama. Mang Taruk, saan kayo pupunta? Napansin ko naman na bitbit ni Emil ang bag ko. Saan pa ba? Doon sa isa naming bahay. Pinalayas kami ni Ma'am Regina. Ikaw naman kasi, sabi ko sa iyo wag mo na lang sabihin. Nalaman tuloy na kami nagsabi. Nakaramdam ako ng konsensya sa mga pagkakataon na yon. Nawalan sila ng trabaho nang dahil sa akin. Doon ko napagtanto na hindi pala ako dapat nagpadalos-dalos kasi merong madadamay.
Napayuko ako ng dahil sa hiya. Pasensya na po. Masyado kasi ako nag-alala para sa asawa ko eh. Pero wala ring nangyari. Kinampihan niya pa yung nanay niyang bruha. Ayos lang yun. Sa totoo lang, matagal na namin gustong umalis dun eh. Inabot niya sa akin ang malaking bag ko. Parang hindi apektado si Emil sa pagpapalaya sa kanila. Nakangiti pa. Paano yung utang niyo sa kanila? Pinalayas nila kami. Di wala na yun. Ang kasunduan kasi, paninilbihan namin ni Papa ang kabayaran. Pinalayas na kami. Di wala na. Ganon ang strategy. Kaya thank you. Tama si Emil. Pero siyempre, hindi namin alam kung saan kami magtatrabaho ngayon. Kaya, maghahanap na lang siguro ako sa bayan. Pasensya na po talaga ha. Ayos lang yun, ano ka ba? Pero ikaw, saan ka pupunta? Wala ka namang kamag-anak dito, di ba? Wala nga po eh. Hindi ko rin alam kung paano ko isasama si Francis pabalik sa Maynila. Walang-wala rin kasi ako eh. Sumama ka na lang sa bahay namin. Nahanap tayo ng trabaho sa bayan, tapos saka ka mag-ipon. Hindi ho ba nakakaya? Kakakilala niyo pa lang sa akin. Ano ka ba? Matagal ka na namin kilala, no? Kahit hindi ka pa namin nakikita, lagi ka namang sinisiraan ni Ma'am Rina sa mga bisita niya eh. Kaya kilala ka na namin. Pero... Anong pero? Napatingin kami nang may maramdaman kaming parang may sumampa sa malaking puno. Dahan-dahan kaming lumapit doon at tiningnan kung ano ang nasa itaas. Nako, kubul ba yan? Tara na! Nagtakbuhan kami dahil pagtutok namin ng ilaw sa taas. Nakita namin ang matandang babae na mahaba ang buhok. Nakakapit siya sa mga sanga. Hindi pa man kami nakakalayo ay tumigil ako ulit. Naalala ko si Francis. Nasa panganib ang buhay niya at ang anak namin, lalo't malapit na ang aswang. Nico, tara na! Si Francis po, nag-aalala ko. Pre, nakauwi na si Sir Robert. Baka mapatay ka nun kapag nagpunta ka dun. At saka, kasama niya mga tauhan niya, pre. Maraming bantay. Kainis naman oh. Tara na nga. Kahit sobrang nag-aalala ko, inisip ko na lang na hindi makakalapit ang aswang dahil na rin sa mga tauhan ni Robert. Dumaan ang halos 15 minutos. Nakarating na rin kami sa bahay nila Mang Taruk. Liblib na yon. Sila lang ang nakatira doon. Up and down ng bahay. Mukhang luma na pero simentado. Ito lang ang naipundar ko ng palihim habang naninilbihan sa kanila. Si Papa kasi, makupit lagi kapag inuutusan. Maganda ang loob. Malinis pa ang maliit na sala. Pero kakaunti pa lang ang gamit. Dito muna tayo. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit papaano ay nakalman na rin ang kalooban ko. Hindi ko inaasahan kabanong na magiging ganun ang mga kaganapan sa pag-uwi namin sa Quezon. Sobrang nag-aalala ko sa mag-ina ko. Takot ako sa aswang na baka kung ano ang gawin sa kanila. Kaso wala naman akong magawa. 3:00 ng madaling araw kabanong ay lumabas ako ng bahay. Tulog pa ang mag-ama ng mga sandaling yon. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Sobrang lamig sa daan. Nakakadagdag pa sa panginginig ko ang kaba na nararamdaman ko. Wala nang katao-tao. Kapag naririnig ko mga huni ng kuliglig, pakiramdam ko ay nasa panganib ang buhay ko. Pero hindi ko na inisip yon. Ang gusto ko na lang mangyari ay makita si Frances. Hindi ako makatulog sa kakaisip kung ayos lang ba siya. Walang ibang natakbo sa utak ko kung hindi silang mag-ina ko lang. Wala akong kahit na anong dala sa mga oras na yon. At titing na tapang at lakas lang ng loob. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natanaw ko na rin ang malaking bahay nila Frances. Bukas ang mga ilaw sa labas. Pero nakapagtataka na wala ng mga bantay sa labas. Doon na ako mas lalong kinabahan kabanong. Kaya naman pasimple na akong naglakad papunta roon. Ilang metro na lang ang distansya ko sa gate nang mapansin kong tila may tao sa bubungan nila Frances.
isang matandang babae at nung mga sandaling yon, kinilabutan ako sa mahaba niyang buhok. Totoo nga kasi ang sinasabi ni Emil. Gumagalaw ang buhok ng aswang na yon. Habang nakadapa ang aswang sa bubungan, naghanap ako ng bato sa gilid-gilid. Nang makakita ko ay hindi ako nagdalawang isip na batuhin yon. Sa unang bato ko pa lang ay tinamaan agad sa ulo ang aswang. Dali-dali ako nagtago sa mga halamanan na nasa tapat ng mansyon. Mas nadagdagan ang kaba ko nang makitang mas humaba ang buhok na matanda. Gumagapang na siya sa bubungan na parabang may sarili itong buhay. Langyang buhok yan. Ang gasto siguro niyan sa shampoo. Binibiro ko na lang ang sarili ko noon. Pero ang totoo, sobrang natatakot na ako. Tinapangan ko na lang para sa mag-ina ko. Nang dahan-dahan akong sumilip ulit sa bubungan, nagtaka ako dahil nawala na roon ng matanda. Gagi, saan napunta yun? Nang lumingon ako sa kaliwang banda ng daan, nakita kong nakatayo roon ng isang matanda na buwagag ang buhok. Sa pagkakataon na yon, normal ulit ang buhok niya. Pero hindi ako nagpakampante. Lalo pat nakita ko na parang galit na galit siya. Lumapit ako sa gate. Papasok sana ako kaso nakakandado. Tapos tulog na naman yung guard sa loob. Wala akong choice kundi tumakbo na lang paalis. Ang mahalaga na lang sa akin ay mailayo ko sa mansyon ang aswang na yon. Nang tumakbo ko ay napansin kong nawala ng matanda sa kinatatayuan nito. Mas binilisan ko pa ang takbo nang makarinig na ako ng mga kaluskos. Hanggang sa bigla na lang may humila sa braso ko. Nang tingnan ko ay may buhok nang nakapulupot sa braso ko sa kaliwa. Ang buhok na yun ay nagmumula sa isang matandang mahaba ang buhok na halos 10 metro ang layo sa akin. Sobrang higpit ng pagkakakapit ng buhok. Unti-unti niya akong hinihila. Mabuti na lang nung mga sandaling yon ay may paparating na truck. Mabilis niya akong binitiwan. Hinarang ko ang truck at nakiusap ako na makikisakay. Wala nang nagawa ang matandang lalaki kundi pumayag. Nakabalik ako sa bahay nila Mang Taruk. Sinarado ko ng maigi ang pinto at saka tumabi ako sa mag-ama sa higaan. Akala ko noon kapag nakauwi na ako ay magiging maayos na ang lahat. Pero hanggang doon pala ay nasundan pa rin ako ng aswang. Nararamdaman ko sa labas na parang may umaali-aligid. Kaya naisipan ko na gisingin si Emil. Emil! Emil! Hinawi niya pa ako kaya inulit ko ang paggising sa kanya. Emil! May aswang sa labas! Papasukin mo, malamig sa labas eh. Tinapat ko na ang bibig ko sa tenga niya. Emil! May aswang! Sa pagkakataon na yon ay agad na siyang bumangon. Kinusot-kusot niya pa ang mga mata. Pre, may aswang nga. Yung kubol. Ha? Kubol! Yung aswang! Yung sinasabi mong aswang! Kubol! Anong kubol? Kubot! Kubot nga! Ano ka ba? Tumayo si Emil at pasimpleng sumilip sa labas. Nakita namin na nakatayo sa tapat ng matanda. Gumagalaw ang buhok nito. Paano nakarating yan dito? Inasundan yata ako eh. Ha? Lumabas ka pa pala? Pumunta kasi ako sa mansyon. Nag-aalala ako sa mag-ina ko. Tapos, nandun pala siya. Ay, pambihira ka. Dinala mo pa rito yan? Eh, ano nga gagawin natin? Pa! May aswang sa labas. Nakasunod dito. Uy! Pa! Mang Taruk, may kubol po sa labas, gising. Pre naman, kubot yun, kubot! Ay, kubot nga pala. Mang Taruk, may kubot! Natatarantang gumising si Mang Taruk. Para itong naalimpungatan at agad na kinuha ang nakasandal na tubo sa gilid ng higaan. Nasaan ang kubot? Maya-maya pa, napansin na lang namin na may buhok nang pumapasok sa ilalim ng pinto. Hindi nagdalawang isip si Mang Taruk na paluin ng tubo yon. Agad na nawala ang buhok, na parabang nasaktan din yung may-ari ng buhok. Sensitibo yung mga kubot. Pwede mo silang saktan kahit buhok lang nila ang hampasin mo. Ha? Ganun ba? Pero pwede bang sabunutan? Alam mo pre, naiintindihan ko na si Ma'am Regina kung bakit ayaw niya sa'yo.
Sinilip ni Mang Tarok ang labas, pero nakaalis na ang aswang na kubot. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Para akong binunutan ng tinik sa lalamunan. Hindi mo na sana pinukaw yung atensyon niya, Nico. Hindi ka na rin niya tatantanan. Mas maganda na sigurong ako yung hindi niya tantanan kaysa si Francis ang guluhin niya. Natawa si Emil na parabang nang iinsulto. Pre, hindi mo alam kung gaano kadelikado ang kubot. Hindi sila tulad ng isang aswang na takot sa tao. Ang kubot, matatapang. Magpasalamat ka kasi bigla na lang siyang umalis. Ay nako, pasensya na talaga. Siguro mas magandang umalis na lang ako dito. Nadadamay kayo. Kikilos na lang ako mag-isa para kunin si Francis. Huwag kang magpadalos-dalos na naman sa desisyon mo. Baka ikamatay mo yan, Nico. Umupo na lang ako sa gilid at bumuga ng hangin. Nakakaramdam na ako ng inis sa sarili ko noon. Bukod sa nararamdaman kong pabigat ako, pakiramdam ko, wala pa akong kwentang asawa. Ay nako, kasalanan to ni nanay ni Francis eh. Kung di lang sana siya nakikialam sa buhay namin, di sana walang ganito. Kaya lang naman nagkandaleche-leche ang buhay namin kasi lagi siyang nangihimasok eh. Malas mo. Naging biyenan mo yun. Kung di mo inasawa si Francis, di sana di ka nagkakaproblema ngayon. Spoiled brat yung Francis na yun, pre. Hayaan nyo na. Wala na tayong magagawa sa ugali ng mag-ina. Ang isipin na lang natin, kung paano natin mapapatay itong kubot na ito. Hindi lang kasi si Francis ang pwedeng biktimahin nito. Marami pang ibang buntis na narito sa area natin. Pero pa, kay Ma'am Regina galit ang aswang. Kaya sa kanya lang yun nakafocus. Gagantihan niya si Ma'am Regina at si Francis ang magiging kawawa. Kaya nga dapat tulungan niyo akong makuha si Francis eh. Gusto kong ipalam sa kanya na totoo ang aswang para pumayag na siya makauwi sa Maynila. Paano nga natin yung gagawin? Pinalayas na nga kami ron. Akong bahala. Babalik ako sa mansyon. May mga gamit pa akong naiwan doon. Sisimplahan ko na lang si Francis para sabihing mag-usap kayong dalawa. Nakikinig naman sa akin yung batang yon. Nako, maraming salamat po. 5:00 na ng madaling araw nang makabalik na kami sa tulog. Ayon sa mag-ama, kapag 5:00 na ay hindi na lumalabas sa mga aswang. Kumbaga, risky na yon para sa kanila dahil pasikat na ang araw. 1 oras lang halos ang tulog ko. Wala na si Mang Tarok sa bahay nang bumangon ako. Si Emil na lang ang naabutan ko sa labas. Naglalaga ng kamoting kahoy. Pre, magang umalis si Papa eh. Pumunta sa mansyon. Wish mo sana papasukin. Pre, tingin mo, hindi ba mapapahamak si Francis kahit wala ako sa tabi niya? Pre, aswang ang kalaban nila. Malaki ang tsansa na mapahamak ang asawa mo. Lalo pat hindi naman naniniwala si Ma'am at Sir. Kampante sila eh. Yun ang magpapahamak sa anak nila. Marami namang tao sa mansyon, di ba? May kakayahang magbago rin ng anyo ang isang kubot. Kapag nag-anyong hayop siya, pwede siya makapasok sa bahay. Hindi lang siya makapagpalit ng anyo kasi tuwing kabilugan lang ng buwan nila nagagawa yon. Nilapitan ako ni Emil at inakbayan. Wala pa kaming 1 linggong magkakilala pero parang close na kami. Ganun pa man, malaki ang pasasalamat ko sa kanilang mag-ama. Kung wala sila, baka nagpalaboy-laboy na ako sa Quezon. Huwag kang mag-alala, pre. Tutulungan ka namin. Nginitian ko na lang si Emil. Lumipas ang mga oras at nag-almusal na rin kami. Nang magtanghali na, ay nagtaka na kami dahil wala pa si Mang Tarok. Ang sabi pa naman ni Mang Tarok ay bago magtanghali ay nakauwi na siya. Nag-alala na si Emil kaya nagpasama na siya sa aking lumabas. Pupunta kami sa mansyon. Habang naglalakad kami palabas ng liblib na lugar na yon, nagtaka ako dahil biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Emil. Maya-maya lang ay inilabas na niya ang isang maliit na botelya. Akala ko noon ay may bulating nagalaw sa loob, pero langis pala ang naroon. Kumukulo. Hindi pa tayo nakakalayo sa bahay, pre, pero nakulo na yung langis. Ano ba yan? Para saan yan? Kapag kumulo ito, ibig sabihin may aswang sa paligid. Di ba hindi naman sila nakakalabas ng umaga dahil sa sinag ng araw?
Naunang naglakad si Emil. Sinundan ko na lang siya. Naiba na ang direksyon namin at papunta na kami sa mas masukal pang daan. Hindi nagtagal ay may nakita na kaming bahay na yari lang sa kawayan. Doon hinihinala ni Emil na nakatira ang aswang. Dahil base na rin sa dala niyang langis, malakas na ang pagkulo nito. Indikasyon lang daw yon na mas malapit na ang aswang. Dito ka lang Ako na ang titingin kung doon nakatira yung matandang kubot. Tumango na lang ako. Wala rin naman kasi akong balak na sumama. Maingat na naglakad habang nakayuko si Emil. Ako ang kinakabahan para sa kanya noong mga oras na yon. Pakiramdam ko na naman, wala akong magagawa kapag napahamak siya. Pumwesto si Emil sa may gilid ng bintana. Marahan niyang idinungaw ang ulo niya roon. Nakita ko na lang na natataranta na siyang tumakbo pabalik. Pre, kumpirmado! Aswang nga! Anong gagawin natin? Kumuha tayo ng gas at posporo. Sunugin natin yan habang natutulog siya. Aalis na sana kami nang bigla kaming may nakasalubong na matandang babae na buwag-hagang buhok. Gulat na gulat ako noon. Nalilito. Nagugulan ako sa nangyayari. Agad akong hinila ni Emil palayo. Pagtingin ko sa mukha ni Emil ay kalmado lang siya. Pre, dalawa pala ang kubot. Ha? Ito yung nakikita ko . Ngumiti sa amin ng malapad ang matanda. Pinagmasdan namin siya ng maigi. Pero nagtaka kami kasi hindi man lang siya naapektuhan o nasusunog sa sinag ng araw. Magandang araw sa inyo mga iho. May gusto ba kayong sabihin? Lalo na ikaw. Rektang tumingin sa akin na matanda. Tirik ang araw pero bigla na lang akong nilamig ng dahil sa kaba. Nagtitindigan ang mga balahibo ko. Siniko ako ni Emil para makabalik ako sa katinuan. Napansin kasi niya na nilalamon na ako ng takot. Wala naman kaming gustong sabihin. Naghanap lang kami ng bawang. May bawang po ba kayo? Nagbago ang reaksyon ng mukha ng matanda nang marinig ang sinabi ni Emil. Unti-unting namuo ang inis sa reaksyon ng matanda. Bago pa may mangyaring masama sa amin, ay dali-dali na akong hinila ni Emil palayo. Sinamaan lang kami ng tingin ng matandang yon. Hindi na muna kami bumalik ni Emil matapos naming makausap ang aswang sa liblib. Nababahala kami na baka sundan kami sa bahay dahil hindi rin naman yon kalayuan sa kanila. Hindi rin makapaniwala si Emil na may kakayahan palang lumabas sa umaga ang mga kubot. At ang mas kinagulat pa namin, hindi lang pala isa ang kubot, kundi dalawa sila. Nagmamadali kaming pumunta sa mansyon. Malas dahil nagkataon na naroon si Robert. Kasama pa nito ang ilan sa alalay niya. Nasa gate pa lang kami ay hinila na kagad ako ni Robert papasok sa loob. Galit na galit ang mukha niya. Nalaman na kasi niya kung ano ang mga sinabi ko kay Regina. Sinuntok ako sa mukha ng biyenang kong lalaki. Hindi rin naman nakaawat si Emil noon dahil nakabantay sa kanya ang tauhan ni Robert. Nanlilisik ang mga mata ng biyenan ko at pinatanggap niya pa ako ng isang malakas na sipa. Naubo-ubo ako nang sa sikmura ko tinamaan. Ang kapal ng mukha mong hampas lupa ka! Paanong nagawa mong bastusin ang asawa ko gayong wala ka namang may pagmamalaki sa akin? Dinakma niya ang buhok ko. Nawiwindang ako noon. Di ko inakala na ganun pala magalit ang biyenan kong lalaki. Parang leader siya ng isang sindikato. May pagmamalaki ka na ba? Sagot! Sinuntok na naman niya ako, pero sa sikmura naman. Sumagot ka! Sasagot na nga Isuntok ko pa ng suntok Paano ko sasagot? Nang bitiwan niya ako, ay dahan-dahan akong tumayo. Hawak-hawak ko pa ang sikmura ko. Malaking tao si Robert kaya solid talaga ang suntok niya sa akin. Bakit ka ba nagagalit? Wala namang mali sa sinabi kong umiepal kayo sa relasyon namin ni Frances Isang suntok na naman ang dumapo sa mukha ko. Napatras pa ako sa isa niyang tauhan pero tinulak lang ako pabalik. Walang kinabukasan sa iyo ang anak ko! Huwag kayo magpanggap na mabuti kayo magulang. Nasa panganib ang buhay ng mag-ina ko pero ayaw niyong maniwala. Ano bang pinagsasasabi mong panganib, sira ulo ka? Aswang? Aswang ka ng aswang ikaw ang mukhang aswang!
Hindi totoo yan! Baliw ka na siguro! Ibigay niyo sa akin si Frances. Uwi na kami ng Maynila. Hindi maganda ang kapalaran niya rito. Nilalagay niyo lang siya sa panganib dahil sa pangaalipusta ng asawa niyo sa ibang tao. Dumura pa ako sa gilid para insultihin si Robert. Sabi namang Taruk, may inalipusta ang asawa niyo sa bayan. Isang matandang babae na hindi niya alam na aswang pala. Kaya ngayon, binabalik-balikan siya ng aswang dito. Para si Frances at ang anak ko ang puntiryahin. Wala naman kasing makakain sa asawa mo eh. Bulok na yung organs nun. Lalapit pa sana sa akin si Robert pero biglang dumating si Frances. Isang malakas na sampal naman ang inabot ko sa kanya. Nagulat ako ron, kaya sandali akong hindi nakapagsalita. Oh, asawa kita, pero wala kang karapatan na basusin sila dahil magulang ko sila. Ah, ganun. So sila pang may karapatan na bastusin ako dahil asawa mo lang ako? Tila napaya si Frances sa sinabi ko. Kabanong, kahit mahal ko si Frances, ang sarap-sarap niyang ipamuka na hindi siya gumagamit ng utak sa harapan ng maraming tao. Nang sa ganun baka magising siya sa katotohanan. Hindi pa tayo kasal. Hindi na mabuti ang tingin nila sa akin. Kahit na anong gawin kong pagsisikap, basura pa rin ang tingin nila sa akin. Pero, ikaw na asawa ko. Wala ka man lang ginagawa para ipagtanggol ako. Hinahayaan mo lang silang malitin ako eh. Anong klaseng asawa ka? Kung alam ko lang na ganyan ka pala katanga, sana sarili ko na lang ang pinakasalan ko. O sige na, itigil na natin to. Ipangako mo lang na walang masamang mangyayari sa anak natin ha. Kasi kapag may nangyaring masama sa anak natin, baka sakalang ako matutong pumatay ng tao. Aba, nagbabanta ka pa! Manahimik ka! Hindi kita kausap! Binalikan ko ng tingin si Frances. Nasa alanganin ng buhay niyong dalawa ni baby. Maniwala ka sa akin. Totoo ang aswang. At ikaw ang punteriya nila para makapagiganti sa nanay mo. Sumama ka na sa akin. Gagawa ko ng paraan para makauwi na tayo sa Maynila. Hinawakan ko pa ang kamay niya, pero agad naman siyang bumitaw. Sorry, pero ayaw ko na sa Maynila. Mas maganda ang buhay natin. Buhay mo lang. Sa akin hindi. Pero bahala ka. Basta ingatan mo yung anak natin ha. Magpa-baby ka na lang sa mga magulang mo. Only child ka, di ba? Dumedi ka na rin sa nanay mo. Wala nang preno ang bibig ko nun. Wala na akong pakialam kung mainsulto ko si Frances. Yun lang ang paraan ko para matauhan siya. Kaso, wala talaga kabanong. Hindi tumalab. Ayusin mo ang pananalita mo sa anak ko, kundi Sinabi naman manahimik eh. Lalapitan na sana ako ng mga tauhan ni Robert nang sumigaw si Frances. Anak! Huminto sila maging ambyenan kong lalaki. Pagtingin ko sa may pintuan ng sala, naroon naman ang biyenan kong babae. Nakataas ang isang kilay. Basta, sinabihan na kita Frances. Kapag may nangyaring masama sa anak natin, kasalanan mo itong lahat at ng mga magulang mo. Tandaan mo ito Frances. Totoo ang aswang at anumang oras ay pwede ka nilang atakihin. Tiningnan ko ng masama si Robert at naglakad na rin ako paalis. Sumunod naman sa akin si Emil sa labas. Ilang metro at hinintay namin si Mang Taruk. Maya-maya lang ay lumabas na rin siya dala ang ilang kagamitan. Baka sa mukha ni Mang Taruk ang pagkadismaya. ayaw talaga nilang maniwala kahit na ipaliwanag ko eh. Sana lang, hindi sila atakihin mamayang gabi ng maraming aswang. Maraming aswang? Medyo napaisip ako, Kabanong. 2 aswang lang kasi ang alam namin. Maraming aswang. Marami sila. Kanina, nagpunta ako sa kakilala kong albularyo. Sabi niya, maraming kubot daw ang meron sa probinsya na ito. Maging yung kakilala ko, takot din eh. Napakuyom na lang ako ng kamao. Mas lalo akong hindi mapakali. Kapag nagkataon na pinaligiran ng aswang yung mansyon nila Ma'am Regina, wala pala sila magagawa. May magagawa naman sila. Pero hanggang kailan ba tatagal ang bala ng baril nila? Pwede ko bang hingin ng tulong ninyo? Bawal! Ay, hindi. Joke lang. Bakit? May naisip ka ba? Pwede bang mamayang gabi magbantay tayo sa mansyon? Nagkatinginan na mag-ama. Pwede. Pero tulungan niyo muna akong hukayin yung mga armas ko. Armas?
Dati kasing rebelde yang si Papa eh. Napalunok ako ng laway, Kabanong. Takot kasi ako sa mga rebelde. O tara na! Naglakad na kami at ang tanging nagawa ko na lang ay lingunin ang kinaroroonan ng mansyon. Umuwi kami sa bahay nila Mang Taruk. Tinanggal namin ang mga nakatambak na gamit sa ilalim ng silong nila. Meron kaming nakita roon na malapad na tabla. Pinagtulungan naming tanggalin yon. Nang ilawan namin ang ilalim, nakita namin ang ilang kagamitan na hugis parehaba na hukay. Lahat ba yan magagamit natin? Isang baril lang dyan ang may bala. Pero yung mga itak at pana, pwede nating magamit mamayang gabi. Tiningnan ko ang mga mata ni Mang Taruk. Baka sa mata niya ang sinseridad sa pagtulong niya. Mang Taruk, bakit niyo ako tinutulungan? Ilang beses na kayong nahassle dahil sa akin pero nandiyan pa rin kayo para sa akin. Lumungkot ang mukha ni Mang Taruk. Naramdaman ko na parang may mabigat siyang dinadala. Galit kasi kami sa mga aswang eh. Aswang ang pumatay sa nanay ko. Nabigla ako sa nalaman ko. Kaya pala ganun na lang ang pagmamalasakit nila sa akin. Pasensya na ho Hindi ko sinasadyang maipaalala pa. Gusto naman namin ang ginagawa namin eh. Isipin mo na lang na may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit gusto nating mapatay yung mga aswang na yan. Kinuha na namin ang mga gamit. Si Mang Taruk ang humawak ng baril. Bukod kasi na siya lang ang marunong humawak ng baril, takot din kami ni Emil na magpaputok dahil baka iba ang matamaan namin. Pinunasan na muna namin ang mga kagamitan dahil puno na yun ng alikabok. Inabot sa akin ni Mang Taruk ang mahabang itak. Sa itsura ng itak, parang 2 dekada na yata ang tinagal nun. Kapag nakita mo yung buhok ng kubot, tagain mo. Mararamdaman nila yun. Tumango na lang ako. Matapos naming linisin ang mga yon, ay saglit muna kaming nagpahinga. Naikwento rin namin kay Mang Taruk na may kubot na nasa di naman kalayuan sa bahay nila. Pero ang sabi ni Mang Taruk ay hindi kami pwedeng pumunta ron dahil baka hindi lang daw 2 ang naroroon. Kaya naman hinintay na lang namin na sumapit ang gabi. Mag-aalas 6 pa lang ay pumweso na kagad kami sa damuhan na halos nasa tapat lang ng mansyon. Ngumunguya kami ng mani habang naghihintay sa paglitaw ng mga kubot. Hindi ko rin inalis ang tingin ko sa taas ng bubong ng kwarto ni Frances. Hanggat wala akong sinasabing lalabas, walang lalabas Sumang-ayon naman kami ni Emil. Pero wala pa atang 3 minuto ay nakarinig na kami ng malakas na sigaw. Nag-alala ko dahil boses ni Frances yun. Oo, saan ka pupunta? Kasasabi lang wag lalabas eh. Tumakbo na ako papunta sa gate ng mansyon. Dumiretso na agad ako papasok dahil tulog na naman ang gwardya. Noong mga sandaling yun ay wala mga tauhan ni Robert. Kaya nakapasok ako agad sa sala. Naabutan kong pababa ng hagdan si Frances kaya inalalayan ko siya kaagad. Oh, anong nangyari? Mahal, may bruha sa taas. Mahaba ang buhok tapos nagalaw yung buhok. Nagtago siya sa likuran ko. Naramdaman ko na lang na nakasunod na pala sa akin ang mag-ama. Sinabi ko naman kasi sa iyo totoo ang aswang Sunod naming narinig ang mga biyenan ko. Natataranta silang bumaba ng hagdan. Putlang-putla ang mga muka. Diyos ko, Robert, ano ang mga yun? Bakit ang papangit ang mukha? Nakakatakot. Yan ang sinasabi kong mga aswang. At nasa labas sila. Pinupuntiryan nila si Frances at ang anak namin. Dahil yan sa kagagawan mo. Gumaganti na sila. Teka, bakit nandito kang hampas? Oh, aminin mo na lang kasi. Natahimik ang biyenan kong babae. Maging si Robert ay hindi rin alam ang sasabihin dahil sa mga nangyayari. Kung nakinig lang kayo sa akin, di sana hindi nalalagay sa alanganin tong asawa ko. Ganyan ba talaga kapag matatanda na? Nabubulok na ang mga utak nyo? Kinalabit ako ni Emil. Pre, matanda rin si Papa. Hindi ko siya pinansin. Hinawakan ko na lang sa kamay si Frances. Akmang lalabas na kami sa sala nang bigla namang tumakbo ang gwardya papasok ng sala. Nakita rin niya kasi ang kubot sa labas. Pagsilip namin, hindi lang 1, hindi lang 2 ang naroon, kundi 5 kubot. Kumakalat na sa lapag ang mga buhok nila. Inutil ka! Napakaduwag mong gwardya ka! Anong nangyari sa training mo? At bakit parang nawalan ka ng bayag?
Binatukan niya pa ang gwardya. Makukulong tayo rito sa bahay. Delikado kung ipipilit nating lumabas. Francis, anak, tara, sa akin ka sumama. May sasakyan sa labas. Ilalayo ka namin sa kung ano man ang mga nilalang na nasa labas. Hahawakan na sana ni Robert si Francis, pero tinapik ko ang kamay niya. Huwag kang tanga. Nakita mo ng delikado sa labas, ilalabas mo pa siya. Bumili ka nga ng utak. Aba, bastos ka talaga. Biyenan mo ko. Bastos talaga ako. Kasi bastos ka din sa akin. Tama na pare. Walang mangyayari kung mag-aaway kayo. Magkasundo muna kayo. Saka na kayo magsuntukan pagkatapos nito. Itinuon na lang namin ang atensyon namin sa mga aswang na nakaabang sa labas. Lahat sila ay handang-handa ng umatake. Bukod sa mga pangit nilang muka, nakakatakot din yung nilalabas nilang tunog. Para silang mga asong gutom. Isinirado namin ang mga bintana sa itaas at maging sa ibaba. Ang biyenan ko namang lalaki ay kinuha na yung tinatago niyang shotgun. Kaya noong mga sandaling yon, hindi ko na siya masyadong inaangasan. Baka mauna pa akong mamatay kaysa sa mga aswang. Diyan ka muna sa mama mo. Tutulong lang ako kay Mang Tarok. Mag-ingat ka. Tumango lang ako at iniwan ko na lang siya sa ilalim na hagdan. Pagsilip namin sa labas, nakita namin na may mga gumagapang ng buhok sa bakuran ng bahay. Ang ibang buhok ay pilit na binubuksan ng bintana. Nang makita kong inaalog ng buhok ng aswang ang bintana sa sala, hindi na ako nagdalawang isip na tagain yon. Pagkataga ko ay narinig naming sumigaw ng malakas ang isa sa mga kubot. Parang nasaktan siya sa ginawa ko. Mas naging agresibo ang mga aswang sa labas. Lumapit na sila sa labas at pinagkakakalabog ang mga bintana. Narinig ko na lang na nagpaputok na ang biyenan kong lalaki. Tinamaan niya yung isang kubot sa bintana dahil tumagos ang bala sa salamin. Bulagta ang kubot. Nagtalsikan pa ang dugo sa labas. Kinugulat yun ng ibang aswang. Medyo nag-alangan silang lumapit. Kaya ang ginawa nila, sa 3rd floor sila dumaan. Wala kasing pintuan ng balkonahe doon. Nataranta kami nang marinig na silang naglalakad sa itaas. Umuna ang biyenan kong lalaki na bida-bida. Umakyat kami roon at nakita namin ang isang kubot na papalapit sa amin. Babarilin na sana ni Robert pero biglang gumapang ang buhok ng aswang at nakuha ang baril niya at itinapon sa labas. Ano ba yan? Marunong ka ba talagang humawak ng baril? Samantala, pinagbababaril naman ni Mang Tarok ang kubot na yon. Tinatad niya kaya natamaan niya yun sa ulo. Pagbulagta ng aswang ay sakalang umikli ang buhok nito. May 3 kubot pang natira. Pero sa kasamaang palad, wala na agad bala si Mang Tarok. Tira-tirang bala na lang pala ang meron ng baril na yon. Nako, ubos na. Bumaba na tayo. Natataranta kami nang makitang may isang kubot na naman pumasok sa balkonahe. Nasa hulihan kami ni Emil dahil sobrang bagal bumaba ni Robert. Malapit na kaming abutan ng buhok. Amba kami ng amba ng taga pero sadyang matalino ang aswang. Nahila niya ang paa ni Emil. Buti na lang ay nakakapit siya sa haligi ng hagdan. Tagayin mo, pre! Oo, kumalma ka lang. Lakas loob akong lumapit sa mahabang buhok. Agad kong tinaga ang buhok para mabitiwan niya si Emil. Pagputol ng buhok ay lalong nagalit ang aswang. Mas pumangit ang pagmumukha niya. Parang naging kamukha niya tuloy ang biyenang kong babae. Inila ko na kagad si Emil para makababa na kami. Pagdating namin sa sala, nalaman namin mula kay Mang Tarok na pumasok sa isang kwarto sila Frances. Magkakasama na silang 3 roon. Ang naiwan lang sa amin ay yung guard na duduwag-duwag naman. Sira ulo talaga si Sir Robert, oh. Pumasok sa storage. Hindi kayo hinintay. Gago talaga yung matandang yan eh. Di pa mamatay. Wala na kaming oras para pilitin pa kaming isama sa storage. Ang ginawa na lang namin ay pumunta ng kusina. Uy, nasa mo yung baril mo? Umiiling-iling ang gwardya. Takot na takot ang loko. Nang makababa na ang isang kubot, ay doon na ako kinilabutan ng gusto. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi mapakali sa kakagalaw ang buhok niya. Maraming laway na ang tumutulo mula sa bibig niya. Tigilan mo na lang kami, pwede. Ewan ko kung bakit ko rin nasabi yun. Basta nung mga sandaling yun ay naglalakas na lang ako ng loob.
Maigpit ang hawak ko sa itak. Handang-handa na akong tumaga. Habang si Mang Tarok at Emil naman ay nasa likuran ko lang. Yung guard nakatago na sa lamesa. Saan ang babaeng buntis? Kailangan namin siya! Nakakatakot ang boses ng aswang. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Huwag mo idamay ang asawa ko. Yung nanay niya. Yun ang puntirihin ninyo. Siya naman ang may kasalanan sa inyo eh. Hindi siya buntis. Gusto namin buntis. Magsasalita pa sana ako nang biglang nagsigapangan na ang mga buhok ng kubot. Sa bilis ng mga pangyayari ay nahila na rin ako sa paa. Nang mailapit niya ako ay bigla na lang niya akong kinalmot. Pinansalag ko ang braso ko kaya magkanda sugat-sugat yon. Duguan na ako ng mga sandaling yon. Nang batuhin ni Mang Tarok ng kutsilyo ang aswang. Tinamaan yun sa kaliwang dibdib kaya ako nabitiwan. Kahit duguan ay nagsikap akong gumapang papunta sa kusina. Habang yung aswang naman ay di magkanda-ugaga kung paano aalisin ang kutsilyo. Matapang namang tumakbo si Emil at saka tinaga sa leeg ang kubot. Dahil dito ay agad na bumulagta ang aswang na yon. Mamamatay na yata ako. Ano ba? Braso lang yan. Labanan mo yan. Akala ko rin braso lang ang tama ko noon. Naramdaman ko na lang na parang may makirot din sa tagiliran ko. Nanlaki ang mga matahan ni Mang Tarok nang makitang may hiwa ako sa tagiliran. Dali-dali niyang hinubad ang damit niya at sinira. Itinali niya ang tela sa akin para pigilan ng pagdurugo. Kinaya ko pa namang makatayo noon, pero nang pilitin kong maglakad ay natumba lang ako ulit. Takbo na kaya natin sa ospital yan pa. Paano tayo makakalabas? Nasa labas pa yung dalawang aswang. Si Ma'am Rihina na lang naman ang target nila eh. Tara na! Wag nating iwan si Frances. Yung mag-ina ko. Sira ulo ka ba? Mamamatay ka kapag naubusan ka ng dugo. Ayos lang. Basta wag ko lang silang iwan. Noong mga sandaling yon ay nakakaramdam na talaga ako ng pagkaantok at pagkahilo. Pero pinipilit ko na lang talagang idilat ang mga mata ko. Dahil sa kawalan ng pag-asa, napilitan na si Emil na katukin ang storage room. Sinamantala niyang wala pang 2 kubot na natitira. Sir Robert! Sir Robert! Pairam ng sasakyan! Critical si Nico! Pakiusap! Malakas ang bawat pagkatok ni Emil noon. Nagiging 2 na rin siya sa paningin ko na kahit ilang beses na kinakatok ni Emil ang pinto ay walang nagbubukas. Hoy, tanga! Hindi dyan ang storage room! Doon sa dulo! Mabilis na tumakbo patungo roon sa dulong silid si Emil. Kaya naman pala walang sumasagot, maling kwarto yung kinakatok niya. Yun na lang ang huli kong natandaan. Lumabo na ang paningin ko noon hanggang sa nawalan na ako ng malay. Basta ang narinig ko rin noon ay may mga sunod-sunod na putok. Wala na akong alam sa mga sumunod na nangyari, Kabanong. Basta nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Tapos yung 2 braso ko ay may mga benda na. Pati na rin ang tagiliran ko. Naramdaman ko rin yung kirot sa pati na rin yung tagiliran ko. Malabo-labo na ang paningin ko noon, pero namukhaan ko kagad si Mang Tarok at Emil na nasa gilid ko. Pre, nasa langit ka na. Salamat naman at gising ka na. Ano, kumusta pakiramdam mo? Sinubukan kong bumangon. Makirot pa ang mga sugat ko pero nagawa kong makaupo. Okay lang ako. Iniisip ko yung mag-ina ko eh. Nasaan na sila? Bakit wala sila rito? Napansin kong parang nag-aalangan ng mag-ama na sumagot. Kaya naman inulit ko na lang ang sinabi ko. Mang Tarok, Emil, nasaan ang mag-ina ko? Ayos lang ba sila? Napailing si Mang Tarok at tinudyatan si Emil. Pre, dinugo si Francis nung makita kanyang duguan. Itinakbo nila si Francis dito rin sa ospital na to pero di namin alam kung anong kwarto Pambira pre, yung mga biyenan mo. Nakiusap kami na isabay ka sa sasakyan pero minura lang kami. Buti na lang nagmagandang loob yung mga tauhan ni Sir Robert. Pinahiram yung isang sasakyan. Parang nawala ang kirot sa mga katawan ko nang dahil sa gulat. Otomatikong dumagundong ang dibdib ko. Nasan sila? Dalhin niyo ako sa kanila. Pinwersa ko ang sarili ko at lumabas ako ng kwartong yon. Parang namamanhid ako ng mga sandaling yon.
Ang tanging tumatakbo lang sa isip ko ay si Frances at ang anak namin. Pre, uy, kumalma ka lang. Paano ko kakalma, Emil? Sabihin mo, nasa alanganin na mag-ina ko. Kasalanan nito ng 2 Diablo eh. Nakatingin na ang mga nakakasalubong namin sa pasilyo pero wala akong pakialam. Pagdating namin sa front desk, nalaman kong na-discharge na pala si Frances. Hindi man lang nila ako sinilip. Napadako ang tingin ko sa wall clock. 10:00 na pala ng umaga. Ilang oras na pala akong nakaratay. Walang nagawa ang mag-ama nang gustuhin kong bumalik sa mansyon. Dahil sa kakulitan ko nga ay nagdugo na naman ang mga sugat ko. Hindi ko yun ininda. Nang makabalik na kami ng mansyon ay agad akong pumasok. Hindi na ako pinigilan ng mga bantay ni Robert. Nakahawak pa ako sa tagiliran nang abutan ko sila sa sala. Agad na yumakap sa akin si Frances. Habang ang mag-asawa naman sa sofa ay hindi makatingin ng maayos sa akin. Kumusta? Ayos lang ba kayo ni baby? Ayos lang kami ni baby. Walang nangyaring masama sa amin. Dala lang ng stress kaya ako dinugo. Pero ayos na kami. Pagkalas namin ay pinagtuunan ko ng pansin ng mga biyenan ko. Ano? Nakita nyo naman ang nangyari. Dahil sa kasamaan ng ugali nyo, lalo ka na, Regina. Mapapahamak pa ang asawa at anak ko. Nakikita nyo ba kung gaano kayo makasarili? Ayaw nyong ipaubaya sa akin ang anak ninyo, pero hindi nyo naman siya kayang protektahan. Anong klaseng mga magulang kayo? Walang salitang lumabas sa kanilang bibig. Hindi ako masamang tao. Oo, hindi ako mayaman. Pero pinalaki ako ng maayos sa mga magulang ko. At kahit kailan, wala akong inapakang tao. Kayo lang, kasi ang sasama ng ugali nyo. Grabe kayo makapag-down sa akin eh. Kaya tandaan nyo, kasal na kami ha. Malaki na si Frances. Hindi na yung bata. May sarili ng utak yan para magdesisyon. Huwag nyo siyang kontrolin. Hindi nyo siya pag-aari. Hayaan nyo na kami. Mabubuo kami bilang isang pamilya. At kung mawawasa kami ng dahil sa inyo, abay, magkakamatayan tayo. Hinigpitan ni Frances ang pagkakahawak sa kamay ko. Ramdam na ramdam ko na natatakot na siya, kaya kinalmahan ko na ang boses ko. Pasensya na sa mga pambabastos ko sa inyo ha. Pasensya na kung masama ang tingin nyo sa akin. Siguro may kasalanan din ako kasi hinayaan ko lang na maging ganon ang tingin nyo sa akin. Hindi kasi ako mas nagsikap eh. Nakontento lang ako kung anong meron ako. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko makakaya ko para maging magaan ang buhay niya sa akin. Kaya sana naman, hayaan nyo na kami. Pakiusap. Nay, Tay. Nanlaki ang mata ng mga biyenan ko. Hindi nila inaasahan ang huli kong sinabi. Kahit naman kasi sobrang galit ko sa kanila, ginagalang ko pa rin sila dahil lolo at lola sila ng magiging anak ko. Ayaw kong lumaki ang anak ko na wala silang kikilalaning lolo at lola. Wala na rin kasi ang nanay at tatay ko. Hindi ko mapapangako na matatanggap kita kaagad. Pero sige, gawin mo ang alam mong makakabuti sa inyo. Hindi na kami makikialam. Basta, kapag kailangan nyo ang tulong namin. Ay, ang drama nyo! Nag-walk out si Robert, pero kampante ng loob ko dahil sa wakas, pinayagan niya kami. Naging maganda naman ang takbo ng usapan namin nung tanghaling yon. Nagkasundo kami ng mga biyenan ko. Hindi pa rin nila ako magawang magustuhan, pero ang mahalaga doon ay binigyan nila ako ng tsansa na mapatunayan ang sarili ko bilang ama at asawa. Samantala, bago kami umuwi ng Maynila, ay napag-alaman namin na yung mga aswang na umatake sa amin, dati na palang naging kasambahay ng mga biyenan ko. Nagiganti lang sa kanila. Pero buti na lang, dumating ang mga tauhan ni Robert noon. Dahil kung hindi, nakita ko ng tuluyan si San Pedro. Minsan ka ba nung, ang hirap talagang pakisamahan ng mga biyenan, no? Lalo na kung kaisa-isang anak lang nila ang asawa mo. Pero natutunan ko lang, kahit pala anong taliwas ng pananaw sa isa't isa, pwede palang mapag-usapan ng maayos sa mga bagay-bagay. Nadadaan pala sa mabuting usapan
ang mga hindi na pagkakasunduan. At mula nga noon, Kabanong, nagsama na kaming masaya. Wala nang epal na biyenan at wala na ring nakakatakot na mga aswang. Wakas,